Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Manu at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping, and happy Sunday po sa lahat-lahat. Okay? So ito ho, may share lang po ako sa inyo na nakakakilabot na mensahe ni ate at napakatapang po magsalita po mga ka-action, mga kakamping laban kay dating Pangulong Duterte. Pero ang panawagan na ito ay after po ma-aresto si dating Pangulong Duterte. So ito po, panoorin nyo po hanggang dulo kung anong sasabihin ni ate at ano ang kanyang panawagan. Gusto po natin sabihin na naaresto na po si Rodrigo Hawa Duterte. Si Duterte na mamamatay tao na nag-utos sa mga pulis at militar na pumatay ng libo-libong mga mamamayan sa ilalim ng kanyang war on drugs. Mga kasama, mga kababayan, nasa dahig na po, nasa Netherlands na si Duterte at ngayong araw ay inaasahan natin na magsisimula na ang unang trial ng paglilitis at pagpapanagot kay Duterte. Kaya taong bayan, mag-ingay tayo ngayon dito sa Katipunan sa bilang ng 3. 1, 2, 3. Duterte ikulong! Duterte ikulong! Mga kasama, mga kababayan, napakasarap po sa pakiramdam na may isa tayong dating presidente na mapapanagot at makukulong. Isang presidente na napakalaki ng inutang na dugo, lalong-lalo na sa kababaihang Pilipino. Halos kalahati po ng pinaslang na mga Pilipino noong panahon ni Duterte ay mga kababaihan. Natunghayan po natin na kung paano ang mga salita niya na shoot to kill, barilin sa buke ang mga kababaihan ay nagkatotoo sa mukha at katauhan nila Cindy Tirano ng mga kabataang lumad na sila Angel at Lenny Rivas. Nakuha po ang katawan ng mga kababaihang ito na wasak ang kanilang mga buke, wasak ang kanilang mga ari. At ito po ay dahil sagot ng presidente ang brutal na pagyuyurak sa karapatan ng kababaihang lumalaban. Kaya hindi lamang po mga kababaihan at taong bayan ang biktima ng war on drugs, ng brutal at pekeng war on drugs. Napakarami rin pong biktima ng terorismo at karahasan ni Duterte mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya kasabay po ng protesta natin ngayon dito sa Katipunan, nagpo-protesta rin po ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga rehiyon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para isigaw na hindi sapat na arestuhin si Duterte ng ICC. Ang dapat ay makulong si Duterte hanggang sa kanyang huling hininga. Tama ba yan, mga kasama? Dapat lang na makulong ka. Kulang pa yan sa libo-libong buhay, libo-libong dignidad na inurakan at binaboy ng nakaraang administrasyon. Kaya ang kababaihan at taong bayan ay hindi titigil hanggat hindi napapanagot ang mga berdugo na nakaupo sa Malacanang at sa kapangyarihan. Hindi titigil hanggat may mga Duterte na nakaupo sa Malacanang, hanggat may mga politiko na karahasan ang ginagawa sa taong bayan. Kaya mga kasama, isang taas na mong pagpupugay sa mga kumilos na yung So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin. Grabe talaga magsalita ang naaapi. Iba ang buwelta o ganti ng naaapi, no? So
tayo naman, is yun din po ang hangad natin na makamit ng mga victims ang hostisya na matagal na nilang hinihingi, no? Oh, yan, tostado si si Digong. 'Di ba? Hindi po natin masisi ang mga ganitong mga pagpapahayag at kanilang ilabas ang kanilang mga saloobin. 'Di ba? Kasi nga ho, sabi ng mga supporters nila, tayo daw galit na galit sa mga Duterte. Kasi nga daw, inaatake natin ang mga Duterte. Totoo naman po yun, na tinatapik natin ang mga Duterte. Pero hindi po tayo gumagawa ng issue na hindi totoo. Lahat po na ginatapik natin dito, ito po ay naibabalita at naimbestigahan po ito. 'Di ba? Sasabihin nila, tayo daw, adik, pangit, naluko na. Lahat na ng mga sinasabi na bad words, sinasabi sa atin. Pero intindihin na lang ho natin sila kasi nga ang iba sa kanila talaga is mahina talaga mahina talaga mag-isip. Masakit man sabihin pero yan naman talagang totoo. Pero yun nga, yung malungkot para sa kanila ang nangyari kay dating Pangulong Duterte kasi nga hindi nila matanggap na lilitisin si dating Pangulong Duterte ng ibang banyaga, 'di ba? Kaya nga nasaktan si Senate Amy Marcos, ayun. Agad-agad nagpahiring. 'Di ba? Ang masaklap pa, mukhang tinanggal na talaga siya ng tuluyan sa alyansa ng Bagong Pilipinas ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Yan. Ano yan? Tayo po ay sa katotohanan lamang, 'di ba? Yung mga iba diyan na gumagawa ng mga hindi naman totoo, matatapang magsalita sa kanilang social media, kung makapagmura, akala mo kung nakakataas sa kanilang minumura, 'di ba? Sasabihin na syunga-syunga daw ang gobyerno, pagdating sa tri-committee, iyakan na. 'Di ba? At sila mismo admitted na nagkamali sila dahil nag-apology sila, 'di ba? Yan lang po mga ka-action, mga kakamping, no? At maraming salamat po sa kay ate, no, na talagang buong tapang na inilabas niya ang kanyang saloobin. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.